MGS Senior IC2 tranche ng SSS Pension at GSIS one-time cash payment ay release na. Alamin kung paano makukuha ang pera mo, ang latest update sa pension, at kung bakit marami ang naaapektuhan ng crisis na iyon sa Pilipinas. Ito lang sa channel na ito. Kaya i-click mo na ang subscribe at stay updated para walang ma-miss na importanteng impormasyon, mga mahal nating senior citizens. Para sa lahat ng ating mga lolo at lola, mga magulang, at sa lahat ng ating mga kamag-anak na matagal nang naghihintay ng magandang balita mula sa pamahalaan. Handa na ba kayong marinig ang pinakabagong update na talagang magpapasaya ng inyong araw na ayong 2026? Kasi kung tinatanong ninyo, kung may bagong benepisyo ba para sa ating mga senior na miyembro ng SSS at GSIS, ang sagot ay isang malakas at maliwanag na oo. At ngayon, sama-sama nating talakayin ang lahat ng detalye na kailangan ninyong malaman mula sa kung magkano ang matatanggap, sino ang karapat-dapat, hanggang sa kung kailan at paano makukuha ang mga benepisyong ito. Kaya huwag ninyong palayain ang inyong remote. At huwag kayong aalis sa harap ng screen dahil ang video na ito ay para talaga sa inyo. Simulan natin sa pinaka-exciting na balita para sa lahat ng miyembro ng Social Security System o SSS. Kung kayo ay isa sa mahigit 3.8 milyong pensyado ng SSS sa buong Pilipinas, kailangan ninyong malaman na ang SSS ay nagpapatupad ng isang 3 taong programa na tinatawag nilang Pension Reform Program. Itong programang ito ay nagpatupad ng unang alon ng pagtaas ng pensyon noong Setyembre 2025, kung saan ang mga pensyon para sa retirement at disability ay tumaas ng 10% habang ang mga pensyon para sa death at survivor ay tumaas ng 5%. Rappler. Ngunit huwag kayong mag-alala kung pakiramdam ninyo ay napalampas ninyo ang unang tranche dahil narito na ang ikalawang tranche at mas malaking dahilan para magsaya. Ayon sa SSS President at Chief Executive Officer na si Robert Joseph Montes de Claro, ang ikalawang tranche ng pagtaas ng pensyon ay ipapatupad sa Setyembre noong ng taong 2026. Rappler, ito ang ikalawang hapang sa 3 taon na plano ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng bawat pensyonado sa ating bansa. At para mas maintindihan ninyo kung gaano kalaki ang epekto nito sa inyong buwanang kita, isipin na lang ninyo ito. Kung ang isang miyembro ay tumatanggap ng PH1000 bilang kanyang retirement or disability pension pagkatapos ng porentong pagtaas noong Setyembre 2025, ang kanyang pensyon ay naging PH1. At kapag dumating na ang ikalawang tranche noong Setyembre 2026, ang halaga ay magiging PH210. CPDC. Ibig sabihin, taon-taon ay patuloy na lumalaki ang inyong matatanggap na halaga ng walang dagdag na kontribusyon mula sa inyo o sa inyong employer. At kung tinatanong ninyo kung hanggang kailan ito magpapatuloy, ang kasagutan ay napakagandang marinig. Sa katapusan ng 3 taong programa, ang kabuuang pagtaas para sa mga pensyon ng retirement at disability ay aabot sa 33%, habang ang mga pensyon para sa survivorship ay aabot sa 15% ng pagtaas sa Setyembre 2027. Aaron Sanchez Scholarship Fund. Kaya para sa ating mga senior, hindi ito isang beses na kaloob. Ito ay isang sistematikong pagpapabuti na magtatagal ng 3 sunod-sunod na taon na ginawa ng pamahalaan ng walang dagdag na pasanin sa mga nagbabayad ng kontribusyon. Hindi ninyo kailangang magbayad ng mas mataas para matanggap ang mas malaking benepisyo. Ito ang kapangyarihan ng Pension Reform Program. Ngayon, alam kong may mga nagtatanong. Kailangan ba akong pumunta sa opisina ng SSS para makuha ito? Kailangan ba akong mag-apply? Magandang balita din yon dahil ang mga pensyado ay hindi na kailangang mag-apply para sa SSS pension increase ng 2026. Ang pagtaas ay automatiko na para sa lahat ng karapat-dapat na miyembro, CPDC. Ang kailangan lang ninyong gawin ay tiyakin na ang inyong impormasyon sa SSS ay updated, lalo na ang inyong bangko o paraan ng pagtanggap ng inyong pensyon. Kung mayroon kayong MySS card, mas madali pang malalaman ninyo ang inyong updated na halaga direkta sa inyong mobile phone. Hindi na kayo kailangang lumayo. Hindi na kayo kailangang pumila. Ang tulong ay darating na mismo sa inyong kamay.
Pero hindi lang yun ang magandang balita mula sa SSS naong 2026. Bukod sa pagtaas ng pensyon, ang SSS ay naglunsad din ng bagong Microan program na dinisenyo para sa panandaliang pangangailangan sa pananalapi. Ang programang ito ay may tenor na 15 hanggang si araw at may interest rate na 8% bawat taon o 0.67% bawat buwan. Social Security System. Para sa ating mga senior na kadalasang nahaharap sa mga hindi inaasahang gasto sa kalusugan o pang-araw-araw na pangangailangan, ito ay isang napakapraktika na alternatibo sa mga mataas na interes na utang mula sa mga paluwagan o sa iba pang pinagkukunan ng pera. At bukod pa riyan, ang Emergency Loan Program ng SS na may 7% interest rate na bumaba mula sa dating 10% ay magpapatuloy hanggang Disyembre 2026 o hanggang sa mabawi ang deklarasyon ng National Calamity Social Security System. Ibig sabihin, sa panahon ng krisis o sakuna, may backup plan ng SSS para sa kanilang mga miyembro. Lumipat naman tayo sa ating mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS. Para sa ating mga dating government employees, mga guro, pulis, militar, nurse sa mga pampublikong ospital at lahat ng nagsilbing kawani ng pamahalaan, napakaraming bagong benepisyo ang inihanda para sa inyo ngayong taon. At isa sa pinakanin ay ang tinatawag na milestone benefits. Ang GSIS Milestone Benefit ay isang espesyal na one-time cash payment na ibinibigay sa mga pensyonado ng GSIS na makakarating sa ilang partikular na espesyal na edad sa kanilang buhay. Ang isang pensyado ay makakakuha ng Page 2,000 kapag sila ay nag-abot ng sitaong gulang. Page 3,000 kapag sila ay nag-abot ng S5 taong gulang at Page 5,000 kapag sila ay nag-abot ng 100 taong gulang. Aaron Sanchez Scholarship Fund. Isipin ninyo iyon bong para sa 100 taong gulang na dating lingkod ng pamahalaan. Ito ay hindi lamang tulong pinansyal. Ito ay pagkilala ng pamahalaan sa napakahaba at napakayamang buhay na ibinigay ng ating mga bayaning lolo at lola para sa ating mga institusyon. Ito ay pagpapasalamat sa kanilang taon-taon ng paglilingkod, ng pagbabayad ng kontribusyon at ng pagiging matapat na empleyado ng gobyerno. At ang maganda pa rito, ang bagong provision na in 2026 ay nagbibigay din ng one-time cash incentive sa mga senior na makakarating sa edad na 80 taon at 85 taon na, karaniwang 10,000 bawat milestone upang makatulong sa mga gastos sa kalusugan. YKN. Kaya kahit hindi pa kayo nakakarating ng 10 taon, kung ikaw ay magiging o ngayong taon, may espesyal na regalo ang GSIS para sa inyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang napakamahalagang pagbabago sa GSIS na direktang nakakaapekto sa maraming pamilya ng mga pensyono. Opisyal nang inalis ng GSIS ang limitasyon sa survivorship pension. Dati kung ang isang naiwang asawa ay nagtatrabaho rin sa gobyerno o may ilang antas ng kita, ang kanilang mga benepisyo ay may kasamang limitasyon o cap. Ngayon, ang mga balo at biudo ay maaari nang makatanggap ng buong 50% survivorship pension nang walang mga nakakairitang kondisyon sa kita. YKNM. Ito ay isang pagbabago na matagal nang hinihiling ng maraming pamilya ng GCS pensyonado at sa wakas ay naisagawa na. Ang ibig sabihin nito ay kahit na ang inyong asawa na naiwang buhay ay may sariling trabaho o sariling kita, hindi na ito magiging dahilan para bawasan ang kanilang makukuhang benepisyo mula sa GSIS. At narito pa ang isa. Ang GSIS ay nagpapatupad na rin ng bagong patakaran na hindi na ipagpapatigil ang survivorship pension dahil lamang sa ang isang naiwang asawa ay nagsimulang mabuhay kasama ang ibang kasama. Ang pensyon ay titigil na lamang kung mayroon ng liga na muling kasal. YKNM. Ito ay isang napakamakataong pagbabago na kinikilala ang realidad ng buhay na ang mga taong naulila ay may karapatang magpatuloy ng kanilang buhay ng may dignidad at suporta mula sa sistema. Hindi na kailangang matakot ang mga naiwang asawa na mawala ang kanilang benepisyo dahil sa kanilang personal na mga desisyon sa buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang programa na napakahalaga para sa ating mga senior na walang regular na kita o pensyon.
Tinatawag itong social pension para sa indigent senior citizens o social pen na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development. Ang programa ay nagbibigay ng libong buwan ng social pension sa mga karapat-dapat na indigent senior citizens na edad ang taon pataas at ngayong 2026 ang bilang ng mga benepisyaro ay umabot na sa mahigit 4 na milyong Pilipino. Golf News. Pero napaka-importante na maintindihan ninyo kung sino ang tunay na karapat-dapat sa programang ito dahil maraming maling impormasyon ang umiikot sa social media. Para makakuha ng SOCPEN, dapat kayong maging Pilipinong mamamayan. Dapat kayo ay 6 taong gulang o mas matanda at kayo ay dapat na classified bilang marupok, may sakit o may kapansanan. Hindi kayo dapat may permanenteng pinagkukunan ng kita. Hindi kayo dapat tumatanggap ng regular na suporta mula sa pamilya at higit sa lahat, hindi kayo dapat may pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO, AFPM-PBAI o anumang pribadong kumpanya ng insurance. Ben Nelms. Kaya kung kayo ay may aktibong pensyon mula sa SSS o GSIS, hindi kayo karapat-dapat sa SOCPEN. Ito ay espesyal na para sa ating mga lolo at lola na pinakangailangan. Ang mga walang anumang ibang suporta. Ang mga naghihintay na matanggap ang SOCPEN ay dapat magsimula sa kanilang barangay hall para sa nominasyon kung saan kailangan nilang isumiti ang kanilang senior citizen ID, birth certificate at isang affidavit ng kahirapan. Ang OSCA Office of the Senior Citizens Affairs ay nagpapadala ng rekomendasyon sa munisipal na DSWD na nagpapatunay ng aplikasyon sa pamamagitan ng mga interview at tinatawag na proxy means testing. BEN-MS, ang proseso ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 buwan at kung kayo ay tinanggihan, may proseso rin ng apela. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung hindi agad-agad na naaprubahan ang inyong aplikasyon. Sundan lamang ang proseso at yaking kumpleto ang lahat ng inyong mga dokumento. Isa pang bagay na gusto naming i-highlight para sa ating lahat ay ang pagbabago sa paraan ng serbisyo ng parehong SSS at GSIS para sa kanilang mga miyembro. Sapagkat alam ng pamahalaan na marami sa ating mga senior ay hindi na kayang pumunta ng madalas sa mga opisina. Ang GSIS touch apalawak upang hayaan ang mga pensyado na pamahalaan ang kanilang mga claim, tingnan ang kanilang mga pensyon at tanggapin ang mga taang cash gift ng ganap na online. Ang digital na pagbabagong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pensyon na ma-access ang kanilang mga benepisyo ng komportable mula sa kanilang tahanan at binabawasan ang pangangailangan para sa personal na pagbisita sa mga opisina ng GSIS, K-Track. Para sa mga miyembro ng SS, ang SSS ay naghahanap na rin ng pagpapalawak ng kanilang mga sanga sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Sa loob ng 2026, plano nitong magtatag ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau habang nagtatayo rin ng 10 bagong sangay sa lokal na antas, Social Security System. At para matiyak na mas mabilis at mas mahusay ang serbisyo, ang SSS ay naghahanap din na kumuha ng halos 1,8 bagong tauhan para sa 2026 upang tugunan ang mga puwang sa paghahatid ng serbisyo. Social Security System. Ito ay patunay na seryoso ang SSS sa pagpapabuti ng karanasan ng kanilang mga miyembro. Ngayon, bago tayo mag-wrap up, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay, lalo na para sa ating mga senior at sa kanilang mga pamilya. Sa panahon na yon ng social media at viral na mga post sa Facebook, maraming maling impormasyon ang kumakalat tungkol sa mga halaga ng benepisyo, mga petsa ng pagbabayad at mga kondisyon ng pagiging karapat-dapat. Ang GSIS ay nagbabala sa lahat ng pensyonado na maging mainat dahil ang mga peke na email at manloloko ay maaaring dumami sa panahon ng mga araw ng pagbabayad ng pensyon. Ang mga pensyado ay hindi dapat magbigay ng kanilang bank account number, personal na impormasyon or time password sa mga estranyo. News alert! Kung may nakipag-ugnayan sa inyo at nag-aalok ng tulong para ma-process ang inyong benepisyo kapalit ng bayad, yon ay isang senyalis na kayo
kayo ay niloloko. Ang mga lehitimong benepisyo ay hindi kailangang bayaran ng anumang processing fee. Para sa lahat ng aming mga mahal na senior citizens at sa kanilang mga pamilya na nanonood na yon, ang mensahe ng video na ito ay simple at tapat. Ang pamahalaan ay nagtatrabaho at ang inyong mga karapatan at benepisyo ay patuloy na pinapabuti. Ang SSS Pension Reform Program ay nakakaapekto sa 3.82 milyong pensyonado at ang ikalawang tranche ng pagtaas ay magsisimula sa Setyembre 2026 na nagbibigay ng beniporong pagtaas para sa retirement at disability at 5% para sa survivorship pension nang hindi tinatataas ang mga rate ng kontribusyon. Golf News at para sa GSIS ang milestone benefits, ang pagpapalawak ng survivorship pension at ang pagpapabuti ng digital na serbisyo ay nagpapakita na ang pamahalaan ay kinikilala at pinahahalagahan ang bawat isa sa ating mga dating lingkod ng bansa. Kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay miyembro ng SSS o GSIS, ang pinakaimportanting bagay na magagawa ninyo ngayon ay tiyaking updated ang lahat ng inyong record, ang inyong address, ang inyong paraan ng pagtanggap ng pensyon at ang inyong mga benepisyaro.